Campus Radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Day. 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 Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, lakip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report niini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip bawal bastos law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Disgrasya! Nakaligis og iro! Ahimang no sa tanan, ang pagpasagad o pagbiya sa mga iro sa kadalanan usa ka seryosong isyu nga naghatag og peligro sa katawhan o sa mga hayop mismo. Ang atong dakbayan sa baybay naglusad sa City Ordinance No. 09 Series of 2020 o Responsible Pet Ownership in Homes. Ang tumong sa maong balaod mao ang pagpanalipod sa mga hayop, pagdakop og pag-atiman ug pagpabakuna ug pag-amping niini. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaanan. Ako si Vice Mayor Ernesto Butawan sa Baybay. Para nako, DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha? Radyo Kalambuan gyud na. Maayong hapon sa tanan. Welcome sa programang Police at Your Service, ang imong go-to radio program para sa mga butang nga may kalabutan sa kaluwasan ug seguridad sa komunidad. Maayong pagpaminaw sa atong mga listeners sa dakbayan sa Baybay ug sa tibok probinsya sa Leyte ug ning atong rehiyon 8. Karong adlaw maguban-uban kita sa atong makanunayon nga tulumanon sa kahanginan sa matag Martes sa alas 2 hangtod sa alas 3 hapon. Dinhilang sa DYDC FM, your development campus radio, ang Police at Your Service nga tulumanon. Hatod kaninyo sa VSU DYDC 104.7 FM. Mga higala, mag-uban-uban ta sa usa ka oras nga makahuluganon nga mga diskasyon ug makatabang nga mga tips. Matag episode kita mag-dive in sa real time nga mga update sa kaluwasan sa publiko o makihinabi sa lokal nga tigpatuman sa balaod, diin maghatag og mga praktikal nga tambag para sa komunidad. Sa ngalan sa hipi sa PNP Maritime sa among Regional Chief, Police Colonel Charlie T. Viti, ug sa amo ang hipi sa Northern Leyte Maritime Police Station, Police Major Herbert E. Mendoza, ug sa kinitibok ang puwersa sa DYDC FM. Ako ang inyong makauban karon, si Police Senior Master Sergeant Elwin Lloyd Caber, ang inyong host, dinhi lamang sa Police at Your Service nga tulmanon. Para nako, DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan gyud na. Mga higala, isip adlib no, recap sa ato ang mga nahisgutan dinhi sa atong mga episode, atong niaging mga programa na to, atong gisunda nato nga programa kay nagisgot kita ni adto og Comprehensive Firearms and Ammunition Act
Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 10591. So ato tong gisgutan no, unsa tong mga gipambawal no sa ato ang mga kining sa firearms no, unsay kanang unsay napaloob aning ato ang Republic Act 10591. Ato tong gisgutan no, ang ato ang mga penalties, mga prohibited no, mga prohibitions sa ato ang Republic Act 10591. Unya nasundan pud to mga higala og adtong Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012 katong Republic Act 10364 no. Nagisgot pud adto og mga trafficking in persons no, atong gisgutan tong mga prohibited acts gyapon no, unsay mga penalties no, unsa ka taas ang kulong no. Grabe kini nga mga balaod kay taas kay ni siya og mga penalties. Diin og ato po tong isgutan sa mga previous pa jud katong mga topics nato nga gikumpile na tong mga environmental laws. Nagisgot atong daghang kay nga mga Republic Act about sa environmental laws, environmental protection. So karon mga higala, magisgot pud ta karon og usa gyapon ni sa environmental law no, ang ato ang Republic Act 10593 kining gitawag natong amending certain section of Republic Act number 8048 katong ato ang Coconut Preservation Act of 1995. Karon mga higala ato ning hisgutan ning 10593 or kining Coconut Preservation Act. Importante nato ning hisgutan mga higala tungod kay base sa among record daghan kayog nagalapas sa atong mga komunidad sa atong probinsya ug sa atong rehiyon, atong Region 8 about niini nga balaod. So it's time karon ang panahon nga atong i-educate usab no ang atong komunidad ug unsa ni ang atong balaod nga Republic Act number 10593 nga giamindahan ato ang Republic Act number 8048 entitled ani nga kini nga kaso kini nga balaod kay also known as the Coconut Preservation Act of 1995. So mahigala ato ning i-discuss karon unsay naa niini. Isip pahimangno lang no sa atong mga listeners last week o karong nga tibuok bulan sa Mayo we are intensifying conducted uplan kalikasan, and then naatay daghang mga nadakpan no, naatay daghang mga nasakpan nga nag-violate niini nga balaod kining ato ang mga Coconut Preservation Act of 1995. So isip pahibalo no sa amo ang mga accomplishment niini nga bulan ug sa tibuok Region 8 sa amo ang unit ay nakasikop kita og sa among diri sa Northern Leyte Marpsta nakasikop kami og duha ka insidente nga nag-violate niining Coconut Preservation Act. So naami activity gi-conduct no on May 20, 2026 no, personnel of Northern Leyte Maritime Police Station conducted police operation under Uplan Kalikasan that resulted to the apprehension of four pieces of Goko lumber 2x6 by 12, 3 pieces of Goko lumber 2x6 by 8 with 1 piece of chinso steel brand no. They are caught in actual cutting. Some place no in a place of Hilongos no, Hilongos Leyte no, nakadakop ta og nag-violate niini atong May 20 og naapod tay nadakpan dito pod dapit sa Biliran no, sa atong mga kaubanan dito nga mao gihapon ang ilang gihimo cutting. So cutting without permit. So ang kana manggong cutting without permit sa lubi, mga listeners atong mga higala no, to suking tigpaminaw
atong ipahibalo nga bawal ang magkat sa atong lubi nga walay permits. So karon may panahon nga atong i-discuss ni kining RA 10593. Actually last episode nato atong mga niaging buwan nagisgot pud ato forestry code katong 705 na hapayawan nato og istorya tong about aning pagcutting sa lubi o katong pagcutting pod sa good lumber. But karon specific ta diri ta mugtutok ta ining Republic Act 10593. So giingon dinhi sa atong Republic Act 10593, gi-create ni siya an act amending certain sections of Republic Act number 8048 entitled An Act Providing for the Regulation of the Cutting of Coconut Trees, its replenishment, providing penalties thereof, and for other purposes. So kini nga balaod kay giamindahan tong RA 8048, ang una kining section 4 kining prohibition. Nag-ingon dai sa ato ang prohibition no nga no coconut tree shall be cut except in the following cases and only after a permit had been issued therefore. Una, when the tree is 60 years old in the case of tall varieties and at least 40 years old for dwarf varieties. So naa siya ay exemption no. Ang coconut tree shall be cut except in the following cases. So kung ato mga farmers day, ato mga ato ang mga kanang mga tagiya sa kalubinan, ato ang mga mag-uuma nga naay daghang mga kalubinan no. Naa siya ay natay prohibition nga bawal ikat ang lubi kung wala ni ini nga mosunod. Una, ang lubi kay kinahanglan is 60 years old. Katong mga tiguang na nga lubi, no, nga 60 ka tuig nang panuigon, katong mga regular na to nga lubi no, katong tag-ason nga lubi, nga regular nga klase nga lubi, o katong mga dwarf pod kung maabot na siya kahingkod sa 40 ka tuig, pwede na pod siya maputol. Dayon ninga po din when the tree is no longer economically productive. Ikaduha po nga rason nga pwede dahil na to applyan og cutting permit kining when the tree, ang lubi kay no longer economically productive. So kung di na siya productive ang atong lubi, pwede po siya mag-grounds na siya nga pwede ikat. Ikatulo kay when the tree is severely diseased, infested and beyond rehabilitation. So kung ato mga kalubinan kay naay giatake og mga peste dangan ay usapod siya pwede siya ma-applyan na to og permit to cut. Nya kining ikaupat when the tree is severely damaged by typhoon or lightning. No kung ato mga kalubinan kay na igo sa kilat no or na damage sa bagyo, pwede siya ground siya no nga pwede siya ma-apply og permit, pwede siya mapaputol. So ikalima kay when the agricultural land devoted to coconut production shall have been converted in accordance with law into residential, commercial or industrial areas. So kung ang atong mga agricultural land devoted coconut production ay makonvert siya, had been converted. So i-apply gapon nato ni sa kuano sa ato ang concerned agencies nga i-convert siya from agricultural land to commercial. So pwede na pud to siya ikat. Pero unya atong isgutan na po ni siya corresponding nga mga measures nga paghimuon. Ikaunom kay kining when the land devoted to coconut production shall be converted into other agricultural uses or other agriculture related activities in pursuance to a conversion duly applied for by the owner and approved by the proper authorities, provided that no conversion shall be allowed by the PCA or Philippine Coconut Authority until after it shall have been verified and certified that for a period of at least 3 years
the majority of the coconut trees have become senescent and economically unproductive, or where the coconut farm is not adaptable to sound management practices on account of geographical location, topography, drainage, and other conditions, rendering the farm economically unproductive. And then, last, when the tree would cause hazard to life and property. So, kung atong lubi makadaot, pwede makadaot sa katawhan o sa atong panimalay, sa atong property, pwede siya po makat. No other causes other than those above mentioned nga akong gibasa, atong gisaysay karon, shall be considered as a valid ground for cutting. So kato lamang nahisgutan nato nga 7 ka mga grounds ay pwede siya exemption para maputol atong mga lubi. No? So diri ta sa permit to cut. So sa atong balaod, no coconut tree or no coconut trees shall be cut unless a permit. Therefore, no coconut trees shall be cut unless a permit. Therefore, upon due application being made has been issued by the Philippine Coconut Authority. So, ang permit to cut, kinahanglan na atay permit gikan sa ato ang PCA. So, mo ni mga requirements. Kinahanglan ka nga mo kuha og permit madto ka sa PCA kung asa ang jurisdiction sa imong, kung asa ang imong municipality, no, na sila'y naputay PCA nga under sa ilang area of jurisdiction. The applicant shall pay an application fee in the amount of 100 pesos for every tree intended to be cut payable to the PCA. So kung magpaputol na itag tree, no, kay example hazardous na nga imuhang lubi or tiguang na kay na nga kahoy or kaha ginapisti na siya, no, nya biyan rehabilitation siya, severely diseased, infested, or na-damage baka sa typhoon. So, yung-apply nimo dito sa PCA, manakay fill upan dito. So, application form, yan nakay bayaran 100 matag puno. No, ingon din 100 for every tree intended to be cut payable to the PCA, Philippine Coconut Authority. 40 pesos of the fee shall accrue in favor of the Philippine Coconut Authority. 40 pesos in favor of the municipal government concerned, and 20 pesos in favor of the barangay unit concerned. The fees allocated to the Philippine Coconut Authority shall be used for its replanting program, and the fees allocated to the municipality city government shall be used for the repair and rehabilitation of roads of the respective local government units which have been damaged by the continuous passage of heavy vehicle used for transportation or coconut lumber. So, mo to no, ang naapoday bayron nun, gamay ra man pod. So, gamay ra kayo. No permit to cut shall be granted unless the applicant has secured from the barangay captain of the locality where the cutting will be done. So, moagi jud po dayon mapakatag lubi, moagi jud ta sa mga barangay captain, no, sa atong barangay official. No, usa po sila nga mo hatag og certification, no. A certification under oath that he has already planted the equivalent number of coconut trees applied for to be cut. Kay kini magpaputol po kag lubi kay i-require po ka nga imong ilisan, imong pulihan. So himo po kag under certification nga pulihan nimo, example paputol kag tulo, magtanom po kag tulo. No. Such replanting, however, shall not apply to areas converted into industrial, commercial, or residential sites. Pero kung katong imuhang agricultural lang gi-convert na siya into commercial or residential sites, kay di na po siya nimo exempted na siya sa pag patanom, no. Di siya ma-apply katong pagpatanom kay nahimo naman siyang residential o convert naman ang imuhang land.
The PCE, Philippine Coconut Authority, in coordination with the local government unit concerned, shall verify if a planting was implemented and regulate and oversee the fertilization and care of the newly planted coconut trees. For this purpose, it shall be incumbent upon the PCE to conduct from time to time on-the-spot inspections of the sites where the coconut trees have been planted. So, ang ato mga PCE kay pwede din na sila nga from time to time mag-conduct sila og on-the-spot inspection sa ato ang mga kalubinan, no, nga atong gi-promisan nga mag-replenish ta. So karon ato pong hisgutan ning amended section 7, no, kaning iyon din nga police powers. So ang atong PCA naday say police powers, no, iyon din nga the PCA shall be vested with the authority to exercise duly delegated police powers for the proper performance of its function and duties. Una, investigate suspected violations of this act. Sila kay mag-imbestiga, no? Napa sa authority nasa police power to investigate. B, arrest and apprehend any person actually committing or attempting to commit an offense under this act. So ang PCE na to kay pwede sila mo-arrest, mo-apprehend sa tao nga aktual, no, nga naghimo sa maong krimen. Ikatulo, arrest and apprehend possessor of coconut lumber. Arrest and apprehend possessor of coconut lumber without the necessary permit as required under this act. So pwede sila makaresto, pwede po sila maka-apprehend sa mga kining mga lubi nga coconut lumber nga gikuptan sa mga violators. Ikaapat, search and seize a moving vehicle with illegally cut, gathered, collected, or removed coconut lumber. Yun din ikaapat nga search and seize a moving vehicle with illegally cut, gathered, collected, or removed coconut lumber. So pwede po sila maka-search and seize sa mga moving vehicle gigamit, no, sa mga illegal cutting and collected nga mga coconut lumber. Stop, and then ikalima, stop the transport and or shipment of coconut lumber without authority or without legal documents in accordance with pertinent laws, regulation, or policies on the matter. So, pwede sila nga i-stop ang transport or shipment sa coconut lumber without authority or without legal documents. Kaya ang ato ang PCA, sila pod ang maghatag og permits, no, transport permit. Labi na from region to other regions, ay ang ato ang regional director sa PCA, sila ang signatory. So, pwede nila i-stop, no, ang mga shipment or transportation nga without legal documents. Ikaw, confiscate and forfeit in favor of the government the illegally cut, gathered, collected, removed, possessed, or abandoned coconut lumber, as well as the machinery, equipment, implements, and tools illegally used in the commission of the offense, and to dispose of the same in accordance with pertinent laws, regulation, or policies on the matter. So sila ang authority, no, na sila police power nga mo confiscate o mo forfeit, no, kaya naman sila adjudication committee, no, in terms sa mga confiscated items, no, na sila authority nga mo dispose, no, mo dispose ana nga or mo istorya nga kini siya forfeited na in favor of the government. And then last, ikapito, seek the assistance of the law enforcement agencies for the efficient and effective implementation of this act. So, pwede sila mangayo og assistance sa ato ang mga law enforcement agencies. Sama sa amo ang opisina,
no, pwede sila may assistance. Nya ang atong opisina ug ang PCA kay kanunay ang ato ang coordination, no, nga ginahimo wherein last week maatay accomplishment sa ato ang Republic Act 593, no, kining preservation Coconut Preservation Act no, natay dadakpan, then among gi-turn over sa ato ang PCA. So dirita sa implementing roles, no, sa atong Republic Act 593, ang atong implementing roles, no, mo ni atong ang the PCA, the Philippine Coconut Authority shall be the lead agency, no. So sa ato ang kini nga balaod, no, kay ang PCA mo'y lead agency to implement the provisions of this act. For this purpose, the Philippine Coconut Authority shall prescribe the necessary rules and regulations for the immediate and effective implementation of this act. The PCA, in order to effectively implement through provision of this act, may request the assistance of any local government unit to monitor and ensure compliance with this act, including its implementing rules and regulations. For this purpose, the PCA may deputize the Philippine National Police or other law enforcement agencies to investigate and apprehend those caught violating the provision of this act, including the confiscation of illegally cut coconut trees. In order to prevent wastage, the PCA shall order the immediate disposition of confiscated coconut lumber in a manner to be determined by the PCA. So, mao to mga higala, no, nga ang ato ang opisina kanunay ta nga nakipag-coordinate sa atong PCA aron sa pagtabang sa ato ang pag-implementar ni atong balaod nga Coconut Preservation Act. Natay penalties mga higala, atong isgutan ning atong penalties before ta mag-break, no. Atong isgutan ni atong penalties aning atong Republic Act 593. So taas-taas jud pud ni siya penalties mga higala, no. Ingon dinhi, those found guilty of violating this act or any rules and regulations issued pursuant hereto shall upon conviction be punished by imprisonment of not less than 2 years but not more than 6 years. So ug masakpan di ay nga nag-violate kay pwede mapriso sa sulod sa dili mo ubos sa 2 ka tuig ug dili pod mo taas sa 6 ka tuig, or a fine of not less than 100,000 pesos but not more than 500,000 pesos, or both at the discretion of the court. Unya na po'y pagmulta nga 100,000 dili mo ubos sa 100,000 pesos ug dili pod mo taas sa 500,000 pesos, or pwede ang duha, no, mapriso pa ka, makamulta pa ka, depende sa discretion sa atong korte. So if the offender is a corporation or a juridical entity, mga corporation, the official who ordered or allowed the commission of the offense shall be punished with the same penalty. So katong ato ang mga korpo, no, ang katong ilahang CEO or katong official nga nag-order nga nag-implement sa mao nga salaod, nagbuhat sa nag-direct order sa maong salaod, no, pag-commit ini nga crime, siya ang naay penalty, shall be punished, no, with the same penalty. If the offender is in the government service, he shall, in addition to yung din no, kuyaw ni nga balaod kay ang mga government employee kay harsh kay ni siya nga balaod, yung din hiyo. If the offender is in the government service, he shall in addition be dismissed from office. So kung mag-violate ay niini ang mga government official, kay pwede nga ma-dismiss sa iyang opisina. Ang pinakakuyaw dinhi kay ang barangay captain. Ingon dinhi nga sa atong penalties, upon verification by the PCA that no replanting was done, no, kay mag-issue magud og certification ng barangay captain ani nga iyan ang gi-certify nga
replanting na tong nagpaputol og lubi. Ningon din nga upon verification by the PCA that no replanting was done, the barangay captain who issued the certification shall upon conviction be penalized with imprisonment of not less than 3 years but not more than 7 years, and a fine of not less than 100,000 pesos but not more than 1 million pesos. Furthermore, the barangay captain concerned shall be perpetually disqualified from holding any other public office. No, sa itong mga barangay captain, ato ning isa puso, no, kini nga balaod kay kuyaw kining PCA law na to kay nag-ingon dinhi nga naaday liability o dakong tulubagon ang atong mga kapitan sa barangay nga naghatag og mga certification nya wala day nahitabong replanting, no, kay pwede po day ka mapinalize, no, kung maghimo-himo ta og certification nga wala day nagsunod ang atong mga constituent atong mga residente sa atong barangay. So mga higala, mao kato ang ato ang topic karon nga gisgutan nato nga Republic Act number 10593 kining Coconut Preservation Act of 1995. Mobalik ta sa mubo nga pahinumdom mga higala. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong pinagpala ng likas na yaman at hindi matatawarang kagandahan. Mula sa mga puting buhangin ng ating mga dalampasigan hanggang sa makulay na buhay sa ilalim ng karagatan. Ito ay isang puok na puno ng kasaysayan at kultura. Ang bawat pagdapo ng alon sa baybayin ay nagdadala ng kapayapaan at ang amihan ay nagbibigay ng sariwang hangin na nagdudulot ng kalusugan. Ang masarap na pagkain sa bawat sulok ng bansa ay isang patunay ng ating mayamang kultura at tradisyon. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, may mga hamong kinakaharap ang ating bansa. Mga unos at bagyo at mga taong may kasamang hangarin na dapat labanan. Ang ilegal na pagputol ng puno ay isa ring malaking problema. Dulot ng kahirapan, korupsyon, at kakulangan ng kamalayan. Maraming Pilipino ang nasasangkot dito. Ang epekto nito ay pagkasira ng kalikasan, pagbaha, landslide, at pagkawala ng tirahan ng hayop. Ang pagkasira ng ating mga kagubatan ay nagdudulot din ng pagbabago sa klima at pagkasira ng kabuhayan ng mga komunidad. Ang walang pakundangang pagkatapon ng basura ay nagdudulot ng matinding pagbaha at paglaganap ng sakit na nakakaapekto sa kalusugan ng mamamayan. Ang polusyon sa ating mga ilog at dagat ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga isda at iba pang yamang dagat na siya namang nagpapalala sa kahirapan ng mga mangingisda. Sa bagong Pilipinas, dito sa bagong Pilipinas, isa lang ang gusto ng pulis, ligtas ka. at sa ilalim ng BIDA program. Kaya naman, ang ating panawagan, buhay ingatan, isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Katuwang ang kapulisan. Binuo ng PNP Maritime Group ang isang advokasya mula sa adhikaing protektahan ang ating kalikasan, mga likas na yaman at mga mamamayan, at sa pagnanais na masugpo ang iligal na droga sa ating bayan. Sumibol ang Salbabida Project. Ang proyektong ito ay binubuo ng 5 mahalagang haligi. Paghahanda, pagsasanay, pagganap, through Messenger, Facebook, yung ating mga cyber patrollers naka-engage niya at doon nagkaroon ng transaction. Kaya agad nagkasa ng operasyon ang Southern NCR Maritime Police Station. Naka-engage nila yung seller. Pabutihang pala, nagkaroon ng agreement. Bawal kasi ang pangangalaga, pagtatraffic, yung pagbebenta.
pagkalinga. Ayon sa isang miyembro ng PNP na nakaisa sa cleanup drive, nadakot niya ang fetus mula sa mga nakabarang burak sa estero. Siyempre po malungkot po na dapat basura na lang po siguro yung makukuha, pero may mga ganito pong tao po yan na tinapon lang po dito sa estero po. Pag-aaral. Ang proyektong ito ng PNP Maritime Group ay tumutugon sa layunin ng ating Chief PNP na ang gusto ng pulis na ang mamamayan ay ligtas sa kriminalidad, terorismo, kalamidad, polusyon, kamangmangan, at anumang uri ng pang-aabuso. Pangalagaan natin ang kalikasan, mga likas na yaman, at ang buong sambayanan. Kapit-bisig natin isulong ang kapayapaan at ibalik ang kasaganahan sa ating minamahal na ilang bayan. Ang salbabida ay di lamang pagsalba ng sangkatauhan, kundi pagsalba sa kalikasan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, ating masisiguro ang magandang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Halina't makiisa! Tara na sa ating salbabida. Maayong hapon pag-usab, mga higala. Kinig hapon ang programang Police at Your Service. Mga higala, no, ang ato ang Republic Act 10593. Naipangutana din ba, mga higala, no, ato ning usahan, no, kung unsa daw mahitabo, what would happen if coconut trees suddenly disappeared in the Philippines, no? Sa kundi posibleng mahitabo kung ang ato mga kalubinaan din sa ato ang nasod sa Pilipinas ay mga wala na. Ang possible answer mao ni. Possible answers, loss of livelihood, no, mawad-an ng panginabuhian ang ato ang mga mag-uuma, no. Ikaduha, higher coconut prices, no, mutaas ang presyo sa ato ang mga lubi o ato mga butong, no. Kay kinatong lubi gamit kayo, no. Mukaon tag butong, no. Magtuno tag atong gamiton ang tuno, no, ang sa lubi para gamiton magluto. Gawas pa ng himoong oil, no, sa atong coconut, kopra. So gamit kayo ang ato ang lubi, no. Kung muwa ang lubi sa Pilipinas, so unsaon na lang, no, lisod na tag di na ta makaog butong, di na ta makatuno sa atong utan. Unya sunod kay less coconut oil or copra production. So maglison na pud tag pangita og coconut oil, no. Kumawad ang tag mga lubi, no, din ato matiman ato mga lubi din sa atong nasod sa Pilipinas. Anya ika-upat, environmental damage. So ang atong kalubinan kay nagprotektar pud siya, nagprotektar pud siya sa ato ang environment. Nya ika-unom ay kalima kining economic impact. So naa say impact sa atong ekonomiya ang atong mga lubi. So, that's why the government created laws to protect coconut trees. Mao nga rason nga nung nahimo ni ang ato ang balaod nga Republic Act 10593. Nga salient points niya kay ang iyang pinaka-strongest salient points sa Republic Act 10593 kay purpose of the law. Ang law kay aims to prevent illegal cutting of coconut trees, protect the coconut industry, ensure replacement or replanting sa itong mga kalubinan, promote environmental and economic sustainability. Ikaduha nga rason kay coconut trees cannot be cut anytime under the law. Coconut
cutting coconut trees is prohibited unless allowed by law and with a permit. So muna yung rason no nga nung naani ato ang balaod niya ang kining pagkat sa atong mga lubi, cutting permits kay ingon dinhi nga coconut trees me only be cut. Ang ato dayong lubi kay maputol lamang kung ang rason mao ni ang lubi, the coconut tree is already 60 years old for tall varieties. Nya katong mga dwarf kay 40 years old, dwarf varieties. Nya the tree is no longer productive. Dayon ang tree is disease beyond rehabilitation, no, kung atong kalubin-an kay giatake og dangan, nya di na siya pwede himuag paagi. Unya ang atong kalubin-an is damaged by typhoon or lightning. Nya land conversion is legally approved. So kung katong land conversion kay legally approved sa atong concerned agencies. Unya sunod kay ang permit requirements before cutting any coconut tree. So nag-ingon dinhi sa ato ang balaod nga permit requirements, no, na kinahanglan nga permit requirements before cutting any coconut tree. Nya a permit must first be secured from the authorities, particularly through the Philippine Coconut Authority. Sila lang ang naghatag og permits. Nya without a permit, cutting is illegal. Without a permit, transporting coconut lumber is illegal. Without a permit, selling illegally cut lumber is prohibited. Nya sa salient points nato sa atong kini nga balaod RA 10593 kay ga-strengthen powers of the PCA, no, agi tagaan sa police power, expanded the authority of the PCA, Philippine Coconut Authority can now investigate violators, apprehend illegal cutters, confiscate illegally cut coconut lumber, seize equipment and vehicles used illegally. Nga niyo po din nga replanting requirement. The law encourages replenishment. Meaning, if you cut, you must also help replace. This ensures sustainability of the coconut industry for future generations. Unya ang sa atong balaod kining RA 590 natay penalties mga higala, no, penalties for violators ingon ninhi nga pwede nga matubang sa pagkapriso o pagmulta na imprisonment, na fines or na confiscation, no, of illegally cut lumber and equipment, no, kung giputol nimo nang walay permits, no, makonfiscate na siya or uban pa nga mga equipment sama sa chinso nga gigamit nga imuhang gigamit. Nga important teaching point, no, environmental protection laws have real consequences, no, nga ang environmental protection nga balaod nato kung ato ning i-violate, na-adjud siya ay consequences, no. Kaya naagyod tay pagkakulong ani, naagyod tay taas yun siya mga penalties. Ningon din hino nga why R 18593 is important. Nganong importante man nga balaod? The coconut industry supports millions of Filipino farmers and contributes significantly to the economy. Tungod kay atong coconut industry supports millions of Filipino farmers and contributes significantly to the economy. Unya ang atong environmental importance sa atong coconut trees makatabang pod ang prevent soil erosion, reduce flooding, improve air quality, maintain ecological balance, social importance. Many Filipino communities depend on coconut farming para sa pagkaon, for food, shelter materials, employment, small businesses. So mga higala, atong tandaan, no, ato ang hinumduman nga Republic Act 10593 teaches us that protecting coconut trees means
protecting Filipino lives, livelihood, and the future. Mao kato ato ang topic karon mga higala nga giuluhan og Republic Act 10593. Hinaot nga naatay nakutlo atong tulumanon karon. Daghang salamat mga higala sa inyong higayon sa pagpaminaw ug nang hinaot kami nga aduna kamoy nakutlo nga mga pagtulunan sa atong episode karon sa Police at Your Service. Higala, hinumdumi nga sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayaw ka mo kalimot, matag ikaduha o ikaupat nga simana, sa matag Martes sa alas 2 hangtod sa alas 3 sa hapon. Hatod dinhilang sa atong tulumanon, no? Dinhilamang sa Visio DYDC FM, Your Development Campus Radio. Para nako DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan gyud na. Sa ngalan sa DYDC FM Station Manager, Dr. Cristina E. Gabrielio, ug sa kinatibuk ang pwersa sa PNP Maritime, sa among ngalan sa ngalan sa among Regional Chief Police Colonel Charlie T. Viti, ug sa ngalan sa among Station Chief Northern Leyte Marpsta Maritime Police Station, Police Major Herbert M. Mendoza, kini ang inyong host si Police Senior Master Sergeant Elwin Lloyd L. Cabar sa Police at Your Service nga tulumanon. Mayong hapon o God bless kanatong tanan. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Paipay City, Leyte, Philippines.